nakita ko na Felix Solutions Corporation, bihira ang ganyang negosyo, no, dito sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa, no. Bakit mo naisipan na pasukin ang ganitong negosyo? So nung nandun na kami sa punto ng e-commerce na medyo lumalakas na siya together with my partner in life, my wife. So napalakas namin yung aming e-commerce at sa mga nabebenta namin ng mga produkto online, lahat yon dumadaan niya sa logistics company. Yes. Binibigay namin yan sa pula, binibigay namin yan sa berde, binibigay namin yan sa dilaw. Yes. Ano, hanggang sa naisip namin na, teka, yung medyo kaya nating abutin, kontrolin, ay mag-hire tayo ng mga riders natin. Para sila na yung mag-deliver, hindi na natin ipasa sa mga logistics company na to. Mas mabilis yung turnover, yung control ng pagdi-deliver, yung balik sa amin ng puhunan para sa inventory namin. So, doon nagsimula yung idea namin sa paglo-logistics at doon namin nakita na may magandang future ang logistics business. Though mahirap talaga siya, yung logistics business. Pero sabi nga ng isang coach na naging successful sa negosyo, piliin mo yung mahirap na negosyo. Kasi sa mahirap na negosyo, siguradong may malaking kapalit yan sa kakakaunti ang kakumpetensya mo dyan. Yes. Tama no? Actually, nakita ko na nagbi-business kayo ng e-commerce and then humanap kayo ng kadikit na negosyo. Tama, no? Kasi karamihan sa nagne-negosyo, parang kaya nalulugi or nagkaka-problem, malayo naging negosyo. Sa inyo, from e-commerce, ang kadikit is the courier. And then tinry mo na muna na kayo yung mag-deliver sa mga kayang area. And then dun mo na-visualize na, uy, kaya pala nating i-operate. Correct. Yung diversification ng business, magda-diversify siguro tayo kung ano yung na-mention mo kanina, yung kadikit ng, Yes. ng prior business mo. Halimbawa, kung ang negosyo mo ay, for example, water purification, nagbenta ka ng purified water, so may tapon kasi na tubig yan, ang daming tubig na Yes. tapon. So ang kadikit yan, pwede ka magtayo pala ng laundry. Yes, Yun ang correct. mga advice dyan, ano? So, ganun din yung ginawa namin. So, kung ano yung po pwedeng kadugtong ng prior business namin, yun yung naging secondary na expansion or diversification. And ang maganda sa inyo, parang nagkaroon muna kayo ng trial stage na hindi nyo muna pinasok ang nationwide. Parang ang nakita ko is sa Metro Manila muna kayo. And nakita nyo habang ginagawa nyo yung e-commerce and then isinabay nyo lang na yung ibang parcel nyo, why not yung Metro Manila, sa atin muna natin ipadala. Tayo na yung mag-operate. Kaya nakita mo, papaano yung operations. Correct. So, siguro masasabi ko na hindi namin pinlano na mag-logistics business talaga eh. Napunta kami lang sa negosyong ito kasi minahal namin yung ginagawa namin. Kagaya nga ng maraming nag-a-advise na maggawin mo, trabahuhin mo, magnegosyo ka sa kung ano yung palagay mo na mahal mo, porte mo. So dahil nagkaroon kami ng idea, nagkaroon kami ng experience, hanggang minahal namin siya, doon namin nakita na why not career na natin yung negosyong ito. No? And ang maganda sa negosyo nyo, parang sa e-commerce kasi, ka-partner na talaga ang logistic company. And ngayon, dahil ka-partner sila, minsan nakikita natin sa e-commerce, uy, bakit hindi na-deliver tong parcel na to? So yung mga problem sa e-commerce business when it comes to logistics, yun yung na-resolve nyo. Tama ba? Pag-aayaw mo na mangyari yun sa Felix. Correct, dahil as an online seller na nagpapadala ng mga parcels, meron akong mga sentimiento. So, isa sa mga reason nga din kung bakit kami nagdesisyon ng aking partner na mag-open na lang tayo ng delivery service sa mga areas na po pwedeng tayo naman na mag-cover instead na ibigay natin sa mga direct competitor natin para ma-resolve din natin yung mga nare-reklamo natin sa kanila. Kaya nung in-expand namin yung negosyo ng logistics, ito na rin yung naging marketing advantage na ino-offer namin sa mga kapwa namin na mga nasa e-commerce. Tama, no? Kasi kumbaga yung problem ng nag-i-e-com, alam nyo rin, experience nyo rin, mahirap kasi yung tatayo ka ng negosyo, ng logistic, hindi mo naman alam yung mga nagiging problem ng isa-serve mo, which is yung mga nag-e-com or mga online sellers. Yes, yan na nga rin ang ginamit namin na marketing advantage and offer sa mga
kliyente namin ng delivery service, yung mga tinatawag namin ng mga VIP clients or mga business account clients, isa sa mga ino-offer namin sa kanila is, alam namin yung na-experience Yes. nyo, alam namin kung nasan kayo, kasi ang totoo niyan hanggang sa ngayon, nasa e-commerce pa rin kami, hindi namin Yes. binibitawan yan. Kaya alam namin yung nararamdaman ng aming mga kapwa online seller. I believe kaya ito ay pinurso na rin namin. Ito na yung naging biggest project of our life ng aking partner. Dahil nakikita namin na hindi ito short term lang. Ito ay ipamamana namin, maaaring makabuild kami ng legacy na kung saan hindi lang kami yung generation namin na makikinabang, kundi generation ng mga darating pa. So hindi lang din sa amin, kundi doon sa mga nagiging partner ni PhilX sa pagkakataon nito.